per second na halos hindi mararamdaman po ito sa ilog. So, more or less po ang ating mga level ng dam ay okay naman po, no? Wala akong talagang nakikitang problema. Better than, syempre, kulang. Okay. Opo. Okay. Yeah. Maraming pong salamat sa inyo, Dr. Susan Espanueva. Maraming salamat. Salamat po muli. Si Ms. Susan Espanueva, ang Chief ng Meteorological Division ng Pag-asa. Hindi naman natupad ang zero casualty target para dito sa Bagyo Egay at isa na ang kumpirmadong nasawi dahil sa pananalasa ng bagyo. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, kinilalang nasawi na si Mary Joy Reyes, 3 taong gulang. Habang nawawala naman ang kanyang nakatatandang kapatid na si Dorina Reyes, 5 taong gulang, inanod umano na malakas na daloy ng tubig ang 2 bata habang tumatawid sila sa isang sapa kasama ang kanilang ina na may bitbit pang isang sanggol. Pauwi sana ang mag-anak sa kanilang tahanan sa Hermosa, Bataan at dumaan sa sapa na may abot tuhod na tubig bilang shortcut. Natagpuan na lamang labi ni Mary Joy sa isang creek kahapon. Pag-amin naman ng ina ng magkapatid, wala siya nagawa para masagip sa malakas na agos ang kanyang 2 anak. At ngayong papalayo na nga po ng bansa ang Bagyong Egay, hindi pa po tayo makakahinga ng maluwag at ito nga may isang panibagong sama ng panahon ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. At kung magiging bagyo nga ito, tatawagin po itong Bagyong Falcon. Kaya naman ngayon pa lang, I am ready na po ang motto sa mga probinsya na posibleng daanan nito. Tulad na lamang sa probinsya ng Albay na inihahanda na ang supply ng tubig, generator at mga gagamitin sa pagluluto. Maging ang mga kwarto na gagamitin ng mga residenteng o lidika sa mga evacuation center, handa na rin. Pati ang ilang residente na nakatira malapit sa mga ilog, may kanya-kanyang paghahanda na rin sakaling bumaha. Ayaw na raw kasi nilang maulit yung pagkasira ng kanilang mga ari-arian tulad ng nangyari noong Bagyong Reming. Patuloy naman ang monitoring ng lokal na pamahalaan sa Bicol Region sa posibleng pagpasok sa bansa nitong Bagyong Falcon. At paulit-ulit po naming panawagan dito sa GMA tuwing may bagyo, magplano tayo, magsiguro, makibalita, I am ready. Kaya narito po ang mga telephone number na magagamit nyo tuwing may bagyo. Ilista na ang hotline ng Pag-asa, 433-ULAN o 433-8526. Ang hotline numbers naman ng National Disaster Risk Reduction Management Council, 911-1406, 912-2665 at 912-5668. Para naman sa mga impormasyon tungkol sa pagbaha sa Metro Manila, tumawag lamang sa MMDA hotline number 136. At syempre kung hanap nyo naman po ay impormasyon sa suspensyon ng klase sa Metro Manila, maaari ho kayong tumawag sa DepEd Action Center sa numerong 635-9817, 634-0222 at 638-7529. At kung may mga kailangan naman kayong ipaputol na puno na tumatama na sa mga kawad ng inyong kuryente, lalo na kung malakas po ang hangin o anumang impormasyon sa mga power interruption tuwing may bagyo, tumawag lamang po sa Meralco Center sa 16211. Napaka-importante na ilista natin yung mga numbers niyan kasi minsan doon tayo nagkukumahog kapag nandyan na eh. Actually, lahat ng emergency numbers, police, bumbero, dapat may listahan yan sa bahay. Ambulansya. Lalo na minsan naiiwan lang talaga yung mga bata kasama yung mga Gusto nyo yan, mahalaga yan. Huwag lang kayo umasa may sasagot. Pero madaling tandaan ng Pag-asa. Ganyan dapat 433 ulan. Pero minsan na alam mo, may mga nagbibigay din mismo opisyal di ba? Yung kanilang 43 personal. araw pag tagulan. At pag Balik na tagalan, dito sila. 43 ulan. Kasi parang nire-request pa natin eh. 43 bagyo. Ganon. Kasi pag may ulan nang, madalas tumawag yung mga kababayan natin. 43 ulan. Okay nga, at least madaling tandaan. Actually, may mga website na nga ngayon. May mga hotline. DOS. Sa text din, di ba? Sa Pwede ka text, makareceive ng updates tungkol sa weather. Kaya lahat tayo dapat I am ready. Wala nang dahilan para hindi pa. I am ready. Kayo ba ready na rin magbayad po ng dagdag na presyo ng gasolina? Nako, yan ang Sumabay hindi po tayo sila. At tulad ng nakasanayan, tuwing Martes, Ayan na. ay meron silang mga announcement. Kaya narito naman ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Magpapatupad nga sila itong kumpanyang Phoenix Petroleum. Mamaya alas 6 umaga, 25 sentimo kada litro ang dagdag presyo nila sa diesel. Samantala na una nagtaas ang presyo para naman sa diesel at kerosene ng Chevron, Caltex at Shell. 25 sentimo kada litro naging pagtaas nila.
Bunsod pa rin yan ng pagtaas daw ng crudo sa world market. Parang araw-araw bumibili sila no? Gunyos naman sa mga dekotse at walang naging pagtaas sa presyo ng gasolina. Diba? Salamat. Baka naman alam naman natin susunod na yan pag At pasadaran natin mga aksyong balita sa umagang ito. Narito na ang Ronda Report. Ronda Report ng Quezon City, tumagilid ang isang trailer truck sa bahagi ng North EDSA northbound. Kanina madaling araw ay sa driver ng trailer truck. Bigla raw tumagilid at nawala ng kontrol ang kanya minamanayong truck na may karga mga goma. Kumalas umano ang trailer sa gitna ng kalsada pagdating sa pakurbang bahagi ng daan. Mabilis ka. Maswerteng wala namang nasaktan sa insidente at agad na inalis ng MMDA at tumagilid ang container at trailer truck. Wala po akong kasalanan Tumagilid yung truck. Ako nga ako, diretso Ganun yan. Ganun sinabi niya Tumagilid Bigla doon tumagilid. Pwede, Alam mo, pag mabilis ka, bigla kang lumiko. Talagang may karga ka pang ganyan. Tatagilid Hiwalay ka. talaga yan. Lalo na minsan Nakakatakot tumabi sa mga ganyan. swerte nga't wala nga nakatabing sasakyan. Oo. Hindi naman delikado. inayos ng gusto siguro yung pagkakakabit niyan. Yes. Okay, narito na sa iba pang mahalagang mga impormasyon at balita sa Ibayong Dagat. Lynn, Susie at Drew. Salamat, Igan. Thank you. Good morning. Good morning. Good morning, guys. Ito na ang balita mula sa China. 5 taong gulang na batang lalaki na trap sa pagitan ng dalawang pader dahil sa sobrang kalikutan sa kanyang paglalaro. 10 metro ang haba ng siwang, pero 20 centimeters lang ang pagitan ng dalawang brick wall. Naku, agad naman tumulong ang mga bumbero doon upang ma-rescue ang bata. Gumamit sila ng heavy-duty inflatable air mattress at inisprayan nila ng langis ang bata para mas maging madulas ang kanyang katawan. Pagkatapos ng kalahating oras, na-rescue rin ang bata at naibalik na sa kanyang mga nag-aalalang mga magulang. Ang cute niya! Parang take two to. Di ba sa China, Exactly. di ba yung naipit din yung mga bata? Ang hilig nila magsuot sa It maliit. makes you wonder na kung paano sila nagkakasya, tapos di sila tatanggal na after. Ipapractice sila ng patintero siguro yun. Oo. Yun yung training Yun yung nila, training. di ba? Oh, look at his head, Ay, no? grabe ka. Pero magandang idea. Siguro isip sila ng isip nila para Grease. mapadulos yung bata. Tama, langis. Good job. Nice one. At ito naman pinasaya naman ng isang kakaibang karera, ang super competitive na Dragon Boat Carnival sa Hong Kong. Pagkatapos kasing magbakbakan ng 194 Dragon Boat teams mula sa iba't ibang bansa, nagkaroon naman doon ng isang bathtub race. At hindi rin basta-basta ang mga sumali dito, kundi mga sikat na personalidad pa mula sa Hong Kong. Sa celebrity bathtub race na ito, mga TV star, kongresista at business executive ang nagsagwa ng kanilang mga customized bathtub. Taon-taon na ginagawa sa Hong Kong ang bathtub race mula pa noong 1976. Pero ang galing kasi celebrities ay kasama. Ang dami nanood Ano yan? siguro. From Kowloon side to Hong Kong side ba yan? Di ba? Di kaya. Hindi na natin kailangan ng barko! Stick. Tayo kaya dito, kaso Pasig River. May kaya sasali doon. Pero kayang sa artista. Oo. Alright, samantala sa England, nagkaroon naman ng karera ng mga kama. I love it. Ang gimmick nila doon, pabilisan ng pagpapatakbo sa mga kamang digulong. Sa bawat team, 5 ang nagtutulak, habang ang isa naman, maswerteng nakasakay lang sa ibabaw ng kama. Swerte. Dumaan pa sila sa isang nagyayelong ilog bilang bahagi ng mahigit 3-kilometer bed race. At kitang-kita sa mukha ng mga contestant, happy sila na maging bahagi ng kakaibang karera. Nagsimula ang bed race ng mga Briton noong pang 1966 at ginagawa ito every year. At nakakatawa kasi nakatawa lang talaga sila. Tapos yung mga tao talaga nakahiga pa sa kama. Ano naman kayo susunod na gamit na pambahay ang gagamitin nila sa karera, no? Maganda. Pero it's like at least, you know, it's bed weather race. You don't need to get out of the bed. Well, you do, but... Ang mahirap kung may race na karga-karga mo yung refrigerator. Mabigat yun. Pero parang ang swerte ng na taong nasa kama Nasa lang. kama, di ba? Except dun sa part nun, dumaan sa tubig Dumaan na sa nagyayelo. Good job. At ito pa, isang amazing balita mula sa China. Nauuso na sa Chongqing City ang kakaibang klase ng pagkatanim, ang tinatawag na rooftop farming. Sa kagustuhan nila magkaroon ng sariwang gulay at makaiwas sa iba't ibang food scare na nangyari sa China. Nagpasya ang ilang residente doon na magtanim na lamang ng mga halaman at gulay sa tuktok ng mga tinitirhan nilang high-rise buildings. Nakatulong din daw ito para maging mas malinis ang hangin sa kanilang lungsod sa kabila nakilala bilang isang industrial site. Suportado ito ng gobyerno ng China. Kaya naman dumarami na ang mga nagtatanim ng talong.